Is the worst over for Marcos Jr.? I don't think so. Pero ang tanong natin dito, how did he emerge from this phase of this political crisis? Anong klaseng Marcos? Anong klaseng administrasyon? Well, safe na siya, sabi nga ni Marcoleta kay Jinggoy Estrada. Diba? Safe ka na. For now. Yeah, No, for now. Dahil after a few weeks or months ay medyo nahulog uli siya sa bangin ng kanyang sariling mga kasalanan, korupsyon. At baka isa siya sa mga mauunang kakasuhan ng mga non-bailable na kaso this December. Sinong siya? Kaya, Sino? Si Jinggoy. Kaya, okay. In a way, nagkaroon ng breathing space ang gobyerno, but the crisis remains. At yung crisis ay malalim at malawak. Ang tawag kasi namin dyan sa progressive movement ay yung interplay ng objective condition at saka subjective forces. Halimbawa po, noong 86, ng EDSA, the objective condition was there. No? Yung economy bumabagsak, yung piso bumabagsak, yung iba't ibang sectors ng lipunan galit sa gobyerno, galit kay Marcos, yung diplomatic community nagsisimula ng umalis, yung Amerika na main supporter ni Marcos ay humihiwalay na sa kanya, at yung sentimiento ng mga tao dahil sa nangyaring snap election na dinaya ay sobrang galit na, yung sense of outrage. Pero yung subjective forces ay nahinog din. Yung subjective forces, ito yung mga puwersa na naglalaro doon sa larangan ng politika at saka ng ekonomiya. Halimbawa, yung military na kung na main supporter ni Marcos ay nahati at nagkaroon coup or mutiny. Yung simbahan ay nag-unite laban kay Marcos. Yung progressive movement na dati ay hati-hati, nagkaisa, at may sumulpot na bagong leader. Si Cory Aquino, na sabi nila walang alam during the snap election, ang sabi nila ay isang housewife lang, biglang naging political leader nung umuusbong na United Front laban sa president. So, nag-complement yung objective condition at yung subjective forces. Okay. Ngayon, ang nangyayari ay nandun yung objective condition. Saan ba ho kayo nakakita na within 5 days, nagkaroon ng testimony si Yusek Bernardo na pinalawak yung kanyang ini-implicate sa corruption, including the executive secretary, including several senators, cabinet secretary, katulad ni Angara, mga undersecretaries na may koneksyon sa budget secretary. So, tapos, nadagdag pa dyan yung testimony ni Saldico. Less about the testimony, more about the man. Na matagal nang hinahabol as the center of this anti-corruption probe. At ikatlo, yung malakihang rally na 700,000 or more na Iglesia ni Cristo, na tinetreaten, at least before the rally, ay mukhang tinetreaten mismo yung gobyerno ni BBM in unity with the DDS forces at iba pang mga simbahan. At ikaapat ay humabol pa yung testimony ni Amy Marcos, pinaka-sharpest na banat sa kanyang mga kamag-anak. Matalim. Lahat sila ay nagda-drugs, no? Including the son, the wife, etc. So, tindi ron, no? Medyo open secret naman yon for the past few years, pero ang nagsabi mismo si Amy. Yeah. At ikaapat, at ikalima, yung pagtanggal sa top 2 most important position sa kabinete ni Bongbong. Bersamin at saka si Pangandaman. So,
pag titignan mo, yung objective condition, including the deteriorating economy, pabagsak na peso, pabagsak na stock market, pabagsak na confidence sa gobyerno, ay yung objective condition ay malala. And yet, the subjective forces ay either wala doon or nagbago. Halimbawa, yung Iglesia ni Cristo na gagawin sanang motive force or trigger para dito sa destabilization or withdrawal of support or Marcos resign, biglang nagbago ng tono. Isang major objective force yan. So, Nedo, yan ang isa kong tanong. What changed as far as this Iglesia rally was concerned? Kasi mukhang doon na papunta yan, di ba? Sakay na yung mga DDS, nauna na yung expose quote-unquote ni Zaldico, tapos ang daming sumulpot dyan sa Luneta. So, what changed? Bakit biglang nawala yung momentum? Yes and no. Dahil even before yung rally, ay meron tayong nababalitaan na nagsosoften na yung iglesia. No? Na nag-negotiate na sila with the government. No? Hindi natin alam kung ano kanilang nire-negotiate, pero meron. At nagsosoften na sila. Naalala mo, Christian, binanggit natin dati sa isang episode, baka yung 3-day rally umiksi. No? Nabanggit natin. Dahil, bakit? Meron silang mga negosasyon. No? At mukhang binigay. Apparently. No? Apparently. Dahil pagdating nung rally, tinaboy yung mga DDS. Hindi yan ang aming mensahe. Hindi Marcos resign. No, literally tinaboy sila papunta ng Liwasang Bonifacio and eventually EDSA at walang pinagsalita sa kanila. No, doon makikita mo na, oops. No? Oops. No? Sinasabi ko lang, hindi yan nangyari overnight. Hindi yan nangyari during the rally. Nangyari even before. No? What do you think? Even before the Zaldico testimony. Mukhang yung Zaldico ay hindi iglesia ang handler. Yung Zaldico ay mga DDS ang handler. Ang chismis, isang former president at isang kasalukuyang senador ang nakahawak kay Zaldico. Kaya, ibig sabihin, kahit ang hirap pula na, former president. Hirap? I am sorry. Yeah. So, may ganun chismak. No? Na, looking at what is happening, parang hindi lang siya chismis. Maraming kinabahan dito sa malaking pagkilos ng INC, pagsulpot ni Zaldico. Hindi ba yung parang alam na natin yung yung elements tsaka yung mga script na ganyan, 'di ba? In previous upheavals, and alam mo nagsusulputan na, 'di ba? Kumbaga, seemingly all the elements were coming out. Pero of course, hindi natuloy. So, looking back, what do you think saved BBM, at least for now? First, yung position ng military. Di ba? Nag-show of force sila, nag-loyalty check, humarap sila. Hindi kami sasama sa isang junta, anything extra-constitutional. We will stand by the Constitution and we will remain non-partisan. Bilib ka, di ba? Ganun, no? So, very professional. Bilib na bilib ka. Ikalawa, babago ng tono ng iglesia. No? Kung ikaw ay nakapikit at pinapakinggan mo yung speech ng kanilang spokesperson, akala mo nagsasalita CBCP, di ba? No? Alam mo, no to junta, no to RevGov, no to extra-constitutional, yes to peaceful legal change, etc., etc. Diba? Kung pipikit ka, ano ba to? Iglesia ba to o CBCP? No? So, yun yung ikalawa. Parang hindi nag-endorse sa mga ilang questionable political figures, no? Diba? Yung Catholic Church, ang nila nire-negotiate advocacies. Anti-dynasty, no, party list reform, no, local government code reform, transparency policies, etc. Hindi ko alam. Ako naman, hindi ako privy sa ginagawa ng iglesia. Hindi ko alam kung ano ninegotiate nila. No? Diba? Kaya, tanggalin mo na yung thought bubbles. No? Dahil, nagbibigay ka ng suspicion kung ano yung ninegotiate. Wala akong naisip. So,
iba naman yon. Pero parehas ng tono, di ba? No? Tapos, Na on face value, tama naman lahat na sinasabi. tapos ikatlo, yung perhaps hindi lumalabas sa kahit saan, ay the Americans. No? Sabihin, yung influence nila sa military, influence nila sa business, influence nila sa ibang sektor, may have played out during this crisis. No? Pero hindi pinag-uusapan yan. Di ba sila nakikita? Diba? Hindi rin man nakikita yung China eh. Baka naman sabihin, hindi naman natin sinasabing meron China factor itong upheaval na ito, no? Wala tayong sinasabing gano'n. Ako, hindi ko naisip yun. Black propaganda. Wala. Black propaganda. Yung mga dati ng usual suspects, yung Catholic Church, yung civil society, na tutol sila sa junta, RevGov, no? Pero gusto nilang i-escalate, i-accelerate, i-widen yung scope ng anti-corruption campaign. Kahit pa paano may epekto yan sa mga sundalo. Kahit pa paano may epekto yan doon sa mga populasyon na nag-hesitate. Wala ka nakitang middle forces na pumunta ron sa rally, di ba? Na nakita mo, halimbawa, nung September 21 sa EDSA, ibang-iba yung crowd. Ibang-iba yung crowd. Kahit pa paano, nakatulong yun. So ito yung apat na factors na tingin ko nagpabago ng crisis to give the government a breathing space. But the crisis remains.